Hello mga ka-offloador sa Pinas Market. Hello mga ka-OFW sa Middle East. Good evening. Ngayon, panibagong video ulit, So, natalakay natin itong ibig sabihin ng PSI, anong mga broker kailangan. Tapos, pag-aralan naman natin ang pagbasa ng chart. Ganito mga chart, paano natin iniintindi ang mga chart na yan, paano natin iintindihin. So, dito sa stock market mga offloader o mga ka-doodles, mga ka-OFW, merong tinatawag na kandila. So, ito nasa daily time frame to. So, itong isang kandila na to, nagrepresenta na one day, isang araw siya, So, ano bang ibig sabihin yan? Bakit may dilaw, may green? So, ano yung stick na yan? Ano yung itong solid na dilaw at solid na green? So, ito ang kasagutan sa tanong. So, sa paalala lang po din, disclaimer, ito po isang educational purposes lamang. Hindi po to financial advice, So, at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kung nag-trade ka sa US market, dito kay Doodle Goose to US market. Kung nag-trade ka sa Pinas, dito ka kay Offloador sa Pinas market, So, parehas lang yan. Kung sa US o sa Pinas ka mag-trade, parehas lang itong kandila, ibig sabihin, So, sa kandila, mga ka-offloader, mga ka-OFW, mga ka-doodles, mayroong tinatawag na dalawang klase, bullish candlestick at saka bearish candlestick o kandila. So, sa isang kandila, ang part niya is mayroong body, ito solid yan. Ito yung body, solid, yung solid green o solid red, yan yung tinatawag na body. At wick, itong wick, W-I-K, I-C-K. Yan siya, yan. Yan yung tinatawag nila ng wick. Parang steak or parang siya, yung sinisindihan sa kandila, di ba? Yan siya. So, paano na-form yan, nagkaroon yan, at paano ito nagkaroon ng ganito, at sa paano yan So, dahil sa mga trading nangyayari. So, may mga buyers at saka may seller, So, sa bullish candle, ito ang kandila ng mga buyers. So, sa bearish candle naman, o kandila, candle, sa Bisaya pa, ay itong pula na kandila, Itong bearish sa seller. So, ibig sabihin, sa nakikita nyo diyan, nakikita nyo naman, ito open price. So, dito nagbukas yung presyo ng pagbukas ng merkado sa Pinas. Kung sa Pinas, 9:30 ng umaga, dito ang presyo. Tapos, pumasok yung mga seller, nagbintahan, kaya bumaba siya, umabot siya nitong lower price. Tapos, pumasok naman yung mga buyers nito. Itinulak naman niya pataas yung presyo. Kasi pag nag-buy, tumaas, di ba? Tataas. So, itinulak naman niya. So, binalikan na naman niya itong open price. Umakyat siya rin sa taas. Nag-form ng high price. Tapos, pumasok naman dito yung seller. So, nagbintahan naman. Sumubagsak naman ang presyo. Diniin sa baba. So, hanggat naabutan ng closing time, so hanggang diyan, kaya nakabuo siya ng katawan, ng body ng itong solid na green. So, ganun din sa bearish candle, itong kandila na pula. So, ang open price baliktad dito sa taas. Tapos, kasi seller siya sa kandila, di ba? So, dito siya nag-open, tapos bumagsak yung presyo, nagkaroon ng body diyan, bumagsak pa. Ito yung low price niya. Tapos pumasok yung mga buyers, bumili. Itinulak naman siya, Tinulak diyan. Pabalik hanggat nagsara. So, dito, high price yung pag-open, tapos may buyers na pumasok, pumalik.
tapos bumagsak. So parang opposite lang, baliktad lang dito. So ganun lang yan, basta bumagsak ang presyo, bearish yan, pula siya. Pag umakyat ang presyo pagbukas, ay bullish yan, green. So pero sa chart may iba ginagamit green or blue. May iba naman sa bearish is red at saka sa kadilaw. So titingnan natin sa chart ano. So dito sa ginamit ko sa chart is itong green ang bullish, dilaw naman yung yellow ang bearish kasi marami ng pula eh. So itong push yan na yan dahil sa ano yan, dahil sa indicator na kumbaga na break to niya yan. So nag-iba yung kulay. So para makita ko na saan yung ang breakout niya no. Nag-break to niyang previous price dito. So dilaw yan ha. Dilaw yan siya dapat pero dahil na-break niya to, nag-push siya. So ito lang muna ang pag-usapan natin, itong bearish at saka bullish. So example una is bearish, di ba? Itong pula. So dito sa ano natin, bearish si ano video. So pareha sa example natin ano, may mga wick, may stick ito, may ginawa. So sa 1 day time frame yan. So kung dalhin natin to sa ano, sa maliitan na time frame, sa mga 1 hour, 30 minutes, makita natin kung ano yung movement ng kandila talaga, bakit nag-form ng wick, ng body, katulad nitong example na to ano. So example na lima, punta tayo sa 15 minutes time frame. So dito siya ano. So ito yung 15 minutes time frame. Saglit lang. So ito yung open price niya. Yan yung open price, tapos ito yung closing price niya. Lagyan na ng blue. Open, lagyan natin ng green. So, kung pupunta tayo sa 15 minutes time frame, ito yung open ano. Ito yung blue pagsara. So, kung titingnan nyo, pag open, nung nag-open siya, nag-open dyan, dahil nag-form pa rin siya ng wick dito. Kasi kung sa maliitan pa na time frame, sa mga 1 minute, pumasok yung buyers dyan eh. Dyan dito, pumasok yung buyers. Tapos, pagpasok ng mga buyers, para makita nyo talaga na may buyers dyan. No? Tingnan natin sa maliitan na time frame, 15 minutes. Hindi, sa 1 minute. Yan, no? So, doon sa 1 minute, makita mo siya na ito yung kandila, di ba? Ito yung open natin. So, yung kandila, yun. So, gumanon siya. So, yung pagbukas niya, dito yung open price, ano? Pagbukas, umakyat siya dito. Itong pinakataas niya, pula diyan eh. Tapos, yun, mga kandila, bumagsak. Umakyat, bumagsak. So, dito, di ba? So, pagbagsak, pumasok naman yung mga buyers dito. Umakyat naman siya dyan. So, pag-akyat niya, so, umakyat siya dyan. Dito, nagkonso-konso. Lintan natin. So, yan yung presyo na nagkonso dito. So, umakyat siya dyan. Tapos umakyat, tapos bumagsak pa nga eh. Pag-akyat dyan, bumagsak pa rin. Minalikan yung, yung open price. So, kaya yung nabuo niya yung, kung ang presyong takbo niya, open dito, tapos umakyat, tapos bumalik, bumagsak. Ito yung pinakababa niya na presyo. Tapos, umakyat. Dito siya nagsara. So, kaya kung titingnan mo sa 1 day time frame, so nakita mo talaga na nagkaroon siya ng wick, ito.
nagkaroon siya nag-form siya ng wick. Kasi pagbukas niya dito, umakyat siya, kasi pumasok yung mga buyers, tapos pumasok naman yung seller. So, pagbukas open, pumasok yung buyers, nagbinta, bumili, kaya umangat. Pagdating naman dito, pumasok naman yung seller, nagbintahan, kaya bumagsak. Hanggat bumagsak dito, pinakababa niya na presyo dito. Yan. Nung pagdating dito, pumasok naman yung mga buyers. So dito, hanggang dito yan siya. Dito, hanggang dito yung buyers. So, tapos nagsara na yung market. Kaya nabuo tong body from open to close. Pero kung ano yan, minsan didikit yan dito may mga doji, maliit yan pag ganyan, maliit yung body So bearish yan So naglaban-laban yung mga buyer at saka seller dito. Nagbalaban-laban sila Kaya nagkaganon ang body ng kandila na katulad dito sa sample natin So tingin tayo ng bullish naman. Bullish na kandila. Sino ba? Sino bang bullish dito? Ito, bullish to. Wala lang siyang wick. Pero parehas ganun lang din yan So, ito So, ang wala niya dito, wala siyang ganito, di ba? Wala siyang ganyan. So, ibig sabihin, walang seller. Hindi tulad dito, ito, ganyan. So, ito naman, yung bearish, example dito, open dito, umakyat, open, nagbinta, umakyat, binta. So, nanggaling siya dito, pagbukas niya dyan, may pumasok yung mga seller, kaya bumaba yung presyo. Tapos pagdating naman dito, pumasok naman yung mga buyers, tinulak naman siya dito, hanggat naabutan siya ng closing time dito lang. Pero kung may mga umabot pa siya dito, tapos bumagsak ulit diyan, ibig sabihin may seller dito sa taas. Kaso wala siya wala siyang sa iba. So ganun lang din yun, halos parehas lang yung bearish. So basta tandaan mo lang kung pagbukas, talagang umangat siya, mag-green yan. Itong kanila mag-green yan. Pero pag bumagsak, magdilaw yan. Automatic na yan siya sa chart na to. Automatic na yan sa trading view. So, pag bearish, open, bagsak, open dito, bumagsak, bearish yan. Pulang kalalabasan ng kandila, kasi may mga binta. So, ganun yun sa trading. Buy and sell. Kung ikaw magbibili ka, so angat yan. Pero pag magbinta ka, so bagsak naman yung presyo. So gano'n lang yung kandila, maintindihan niyo lang to, pag-aralan niyo lang yung na yan. Pag nag-trade na kayo, maintindihan niyo yung takbo ng recap lang sa sample lang kung titingnan mo yung takbo ng galawan ng tingnan mo yung stock yun umakyat, di ba? Masyadong punta natin sa 1 hour para medyo marami. So, ganyan. Galing dito. Umakyat siya. Bumagsak, pumasok yung buyer, seller, buyer. Akyat na naman. Akyat. So, ganun yung pag actual na to, ganito ang nangyari. Kaya, nakabuo siya ng kandila na ganun sa isang araw. Nasa 1 hour time frame tayo. So, ganun yung nangyayari. Akyat, baba, ganun. Kaya nakabuo siya sa isang araw na ganitong kandila. So, ganyan lang mga ka-uploaders sa Pinas at sa mga kadudol goes to US market natin dyan. So, sana naman naintindihan nyo ako kung kahit na gulo-gulo. Hindi tayo teacher.
So, hindi tayo sanay ano. So, pinipilit lang. So, yan lang siya. So, next is pag-aralan natin tong charting, paano magbasa ng chart, kailan ka pumasok, pwede bumili, ganoon. Dapat may account ka na, nakabuo ka na para makatrade ka nito. Mabili mo si Ayala, medyo may kamahalan na 600, ano. Yan lang, ganoon lang naman simple ang pag-trade. Ang problema lang kung paano siya na samahan ng swerte, ano, na kikita tayo. Kasi may pasortihan din to eh. So, yan lang. So, adios mi amigos, mi amigas, babus!